Kakabahan na naman ako nito, eh, 'no? Nung isang gabi po, mga kababayan, naibalita natin, nai-vlog natin yung kay Las Cañas. Yung sinasabi ni Las Cañas, mga bossing, na, si dating Pangulong Duterte, si Bongo, at pati si Senator De La Rosa, kung hindi ako nagkakamali, eh, may planong pagpapategi dito kay dating Senador Trillanes, mga kababayan. Oh, 'di ho ba? Kaya sabi ko, naku, 'pag Duterte na naman, nakakatakot kumalaban, eh. Baka mamaya, kung totoo man ho 'yun, 'no, kung totoo man ho 'yun, baka mamaya maisama tayo sa pagpaplanuhan. Kakatakot ano, kakakaba. Eh, pero tuloy lang ho tayo, mga kababayan, kailangan niyo pong ano 'to, eh, kailangan pong malaman ng sambayan ng Pilipino ito, eh. So, pumunta naman ho tayo dito. Mukhang kinakabahan ang dating pangulo, ano? Ex-President Duterte rejects a new positive ICC probe on laban kontra droga o drug war, mga kababayan. Ano ho ba yan? O ay, ito. Nako, nakita nyo tuloy. Binayarang utang ng Pilipinas umakyat ng 35% sa unang bahagi ng taon. Madami yatang nautang kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano, mga kababayan. Oh, nagtapat po tuloy yung dalawang presidente. Ano ba yung balita na yan? O eto, mga bossing. Davao City, Minda News, at 13 ng Agosto. Former President Rodrigo R. Duterte reiterated that he does not recognize the investigation by the International Criminal Court on the controversial laban kontra droga during his administration, saying the ICC has no jurisdiction over the Philippines daw po, mga kababayan. Ngayon, wala. Di ba? Ngayon, wala. Dahil, inayawan niya, di ba, mga bossing? Pero po, between 2011 hanggang 2019 po, mga kababayan, may jurisdiction po ang ICC. Kailan po ba naupo ang dating Pangulong Duterte? At 2016, kailan din po nag-umpisa yung mga pa-oplan tukhang na yan, mga kababayan? 16 pa lang din po, umpisa na yan. Pagkaupo, may mga tukhang na yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, from 16 to 19, may jurisdiction po, mga bossing, ang International Criminal Court po. At ang umayaw po dyan yung mismong iimbestigahan ho, mga kababayan. Kaya nga sinasabi ng ICC, may jurisdiction kami nung panahon na nangyayari yung mga krimen di umano. Di ba? 3 taon. At the same time, hindi valid yung pagkakatiwalag ninyo sa amin dahil yung nagtiwalag yun yung mismong iimbestigahan. Tama ho. Di ho ba, mga kababayan? Kung ikaw mismo yung iimbestigahan, wait lang, tapos biglang babaklas ka sa amin. Parang hindi uubra ho ata yun. No? Kaya nga sabi po ng DOJ at ni Pangulong Bongbong Marcos, aalamin natin kung ano yung mga legal na hakbang natin dito sa International Criminal Court. Which is mukhang nakapagdesisyon na po, mga kababayan, ang ating gobyerno sa pamamagitan po ng pagkakasabi ng Department of Justice kasama po si Solicitor General Menardo Guevara. Hindi namin pipigilan ang pagpasok ng ICC. Huwag kayong magagalit, mga DDS. Bakit? May panabla namang sinabi. Hindi naman makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon na gagawin. Panabla. Kaso, sabi ni Senator Trillanes, Disyembre pa lang ng taon last year, nag-umpisa na at pumasok na ang ICC. Sinasabi ng mga DDS, paano sila makakapasok? Wala nga, ayaw nga ng pamahalaan. Hindi ba pwede nakasibilyan lang habang tinatanong yung mga general, habang tinatanong yung mga titestigo? Di ho ba, mga kababayan? Dagdag ng dating Pangulo dito, I do not recognize that
Are we on or are we not? Kung tayo po ba ay pasok sa jurisdiction o hindi? Oo nga, hindi ngayon. Pero nung panahon, nung panunungkulan at nangyari yung krimen di umano, meron po mga kababayan. At yung umayaw, yun yung mismong iimbestigahan. Tuloy. My question is, does it have jurisdiction? I am a lawyer. I used to be a fiscal. So when I face a case at the court every day, I would ask that, do I have the power? Do I have the jurisdiction over the case that I am prosecuting? O mga kababayan. Meron po, mga bossing, nung panahon lalo, nung 2016 to 2019. Kaya nga po di ba, ang Pilipinas, pinagaan lang po yung kanilang sinabi. Pinagaan lang po yung kanilang desisyon. Pero in total po, sa madaling salita, welcome ICC po yan. Ganito lang po yan no? Kunyari ako, papasok sa isang bahay. Sinabi ko, papasok sa bahay ninyo. Tapos sinabi ng may-ari, hindi kita pipigilang pumasok. So, ibig sabihin, pwede akong pumasok. Di ba? Parang, welcome, sige, pasok ka. Ganun, Pero mas magaan lang, para hindi naman masakit sa damdamin ng mga DDS at mga supporter po ng mga OTAP, no? O supporter ni Kibuloy. Takot po sila dito, mga kababayan. Tingnan nyo po, lahat po ng mga politiko, no, na nasasangkot po, pati po yung mga general, dito sa ICC. Lahat po nagpapaliwanag po sila Pero ayaw pumunta doon sa Congress para ipaliwanag ang kanilang side. Yung August 15 na pagpapatawag po, mukhang hindi naman po sisipot ang dating Pangulo. Si Bato de la Rosa, nauna nang sinabi, mga kababayan, no, na hindi din siya sisipot sa Congress. Hiwalay yun yung Congress at yung ICC. Sabi pa, nabanggit pa ng dating Pangulo, mga bossing, no, na sa bayan o sa mamamayang Pilipino ako haharap. Si Pangulong Duterte ba yun o si Bato de la Rosa? Isa lang po sa dalawa na yun. Sa taong bayan o sa mamamayang Pilipino lang ako haharap. Hindi sa mga kumbaga taga ibang lahi. Pero mga kababayan, sa Congress ayaw pumunta. Sa Congress hindi nila iginagalang. Kaya dapat siguro kapag nagpapatawag to ng hearing si Bato de la Rosa at may mga ipinatawag na tao, wag din puntahan. Maramdaman niya kung ano yung sakit, no? Maramdaman niya kung paano bastusin mga kababayan. Wala kasi. Gagayahin nila si Kibuloy. Baka nga Super Ate Vlog. No? Style ni Bato, mga bossing, house derapera. Bakit ka nagagalit kay Bato? Baka umiyak yan pag nakitang nagagalit ka. Sabi ni RD, Arador, Didilis, pakitanong nyo nga, bakit nang block si Attorney Trixie? Hindi niya kasi masagot yung mga tanong ko, kaya binlock. Nambablock pala dun. Ba't kaya binablock dun, mga bossing?